Hello mga ka-stroke, hello guys. Gagawin ko tong video para mag-share kasi marami na rin namang nagpi-PM sa akin, nagtatanong tungkol sa stroke ko, bakit umabot ako ng 8 beses na stroke, kung ano daw yung mga nangyari, ano yung lifestyle ko. So siguro i-share ko lang sa inyo para magsilbi ding inspirasyon, hindi kung ano man, dahil kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Sa call center ako nagtatrabaho, halos actually 10 taon na, from 2007 hanggang 2017. Night shift yun kasi US based. So siguro dahil isa rin akong workaholic person, bukod doon may sideline ako na computer technician ako, so marami din akong tinatanggap na sideline sa araw. So meaning to say, after ng shift ko sa trabaho sa gabi, instead na uuwi ako para matulog, nagsa-sideline pa ako. So I have to extend my availability during the day na at least 5 to 6 hours. Dire-diretso yun. Ganon ang routine ko for 10 years. So talagang kinukulang ako ng tulog ng panahon na yun. Pero to cut it short, ang stroke ko, it was 2017. Galing ako ng shift. Tapos yung sasakyan ko, color coding nung araw na yon, so hindi ko siya magagamit. Ang iniisip ko, yung motor ang gagamitin ko. But since dito lang siya nakapark sa harap ng bahay, at bihira ako magamit yung motor, nag-double flat siya nang hindi ko alam. So imbis na matulog ako, kinalikot ko yung motor ko ng tanghaling tapat ng August 8, 2017. Mag-isa lang ako dito sa bahay dahil yung mga anak ko nasa probinsya pa at that time. Wala pa akong kain, wala akong tulog. Dahil mainit sa labas, pagpasok ko dito na sa bahay, nagkakalikot nga ako ng motor ko dun sa labas para ipa-vulcanize or pahanginan yung dalawang gulong. Pag inom ko ng malamig na tubig, doon nagsimula. Parang pagbagsak, nagsalubong siguro yung init ng katawan ko, tsaka yung malamig na tubig dito sa tiyan ko. Yun na, pagbagsak ng malamig na tubig, instant yun nangyari sa akin. Itong left side ko nag-freeze out. Yung paningin ko dito sa kaliwa na wala yung paningin ko temporarily. Tapos yung kanan ko lang ang functional ko. Na ano ko pa rin naman siya, naging medyo conscious pa ako, nagamit ko yung right hand ko, nag-dial ako sa cellphone para tawagan yung family ko, yung partner ko at saka nanay ko. So pumunta sila dito pero natagalan. Nadatnan nila ako dyan sa pintuan sa labas ng bahay, medyo bagsak. Gustuhin ko man pumasok dito nun sa loob, medyo hindi ko na may ano yung sarili ko, pero conscious ako. Ang ginawa naman nila nun, pinainom ako ng gamot, tanay ko may dalang gamot, but it wasn't enough. So syempre may background, kaya may background yung nanay ko, hindi nila ako itinakbo ng ospital. Nang mali lang kasi talaga is yung mother ko yung nagbigay ng gamot sa akin. Hindi ako naisipang itakbo kagad sa ospital ng time na yan. Sa madalit salita, itinulog ko lang, dahil tinulog ko lang siya. Pero yun pala is nakaranas ako ng near death experience, kasi at that time akala ko tulog lang ako. Nandun na ako sa kabilang buhay. Nakita ko yung kung ano yung lugar, yun nga, yung afterlife, kung ano yun. Ano siya, maganda siyang lugar, peaceful. Tapos humarap ako doon sa kanya. Maraming nangyari. Tinanong niya ako kung bakit daw kailangan bigyan ng pangalawang pagkakataon, pero hindi lahat ng pagbibigyan. Wala akong hiningi. Doon ko na-realize na wala tayong madadala doon. Wala. Humingila ako ng tawad. So after that, nagising na lang ako, nasa ospital na ako.
nakasalang na ako sa MRI. So na found out nila meron akong bara sa utak kanan, ischemic. 30 cm ba yun? Basta yun ang ano nila. So bedridden ako ng 3 months ng 2017. So August, September, October, November. Noong November medyo nakakatayo-tayo na ako pero mahirap. Sabi nga nila gusto kong magtungkod or what, yung pang-assist sa paglalansa. Hindi, sabi ko sisikapin kong maibalik yung balance ko. Noon, hindi pa namin alam ang gagawin. So masamasahe lang, naghanap kami ng mga nagmamasahe. Yung wala lang, kumbaga, patsambahang ano. Pero, unti-unti naman nung time na yun, 2017, 18, 19, nakakaramdam naman ako ng recover. Gumaganda yung pakaramdam ko. Parang sa kahit walang proper medication, walang proper doctor, sarili lang lahat. Yung mga gamot ko, patsyam. Yun, ganun, patsamba-tsamba. Pero nakakatulong naman. Hindi ko pa kasi alam eh. Kumaga, parang nangangapa. Pero siguro, lahat yan, may ng Diyos, may guidance. At that time din, natanong ko din yung sarili ko, bakit nangyari sa akin yun. Marami din naman akong palso, pero hindi ko na ikikwento. Ito tungkol na lang sa pagkaka-stroke ko. Dumating yung, COVID. Dumating na yung COVID. 2020, nag-lockdown, di ba? Maaga na yung pakiramdam ko. Almost recover na rin ako nung time na yun. Nagkaroon ng mga work from home opportunities. So, since call center is my life, sabi ko babalik ako kahit work from home. Natanggap naman ako. Nung lumuwag, nung mga June 2020, nagkaroon ng chance na makapagpa-medical. So lahat na ipasa naman. Tinest ako ng mga, syempre may pre-medical exam. Pumasa naman ako kahit yung grippings ko, ng doktor, nag-grippings din ako. Kahit sabi ng doktor, medyo mahina, pero pumasa. Sa madalit salita, nakapagtrabaho ako ng work from home. Masaya ulit ako, sabi ko, may income. Pero training gabi. Maganda offer medyo malaki-laki yung offer. So, kapalit pala nun, ilang araw lang, siguro 6 days na panggabing training. Yun na, binira ulit ako ng todo, pangalawang stroke. Mas matindi sa una kasi nga, dinamage na or sinira ng pangalawang stroke yung na-damage na. Mas matindi. Times 2, times 3 mo yung hirap na una kong pinagdaanan. Mas nanghina ako. Yung tiyan ko hindi maka-absorb ng pagkain. Palagi lang akong lugaw at saka oatmeal. Hindi ako makapag-digest. Tapos naging acidic ako. Ang bilis tumunaw ng tiyan ko ng hindi siya maka-absorb, makatunaw ng solid, pero mabilis siyang maghanap ng kakainin. Yun ang nagiging problema kasi lugaw, tinutunaw niya agad yung lugaw at saka yung oatmeal. So kailangan dayain, kumakain ako ng nilagang itlog. Ilang yun, 2020, 21, 22, ganun yung pagkain ko. Laging, minsan nga babangon ako kasi naghahanap ng pagkain. Kung hindi, nagko-convulsion ako. Ang hirap ng dinaanan ko dahil yung the rest na from second at paano ako umabot ng 6, 7, 8 stroke. Siguro sabihin ko medyo naging reckless pa rin ako kasi by nature workaholic nga ako. Naghahanap talaga ako ng pagkakakitaan. Gusto ko pa rin may hanap buhay, may trabaho. Yung mga customer ko naman, dahil nagre-repair ako ng computer, ng laptop, sabi nila, sige Chris, kahit na-stroke ka, para tulong na rin namin sa'yo. Naayos ko naman, nagagawa ko na maganda yung kailangan nila. Nakakapag-assemble pa rin ako, nakakapag-program. So basta by nature, workaholic ako. Hindi ako nagka-stroke dahil sa paglalasing, sa walang ganon. Hindi ako naninigarilyo, umiinom ako pero kakaunti lang. Part siguro na kaya ako na-stroke is inalis ako ng Diyos sa
lifestyle ko na dahil sa call center at nakaranas ako ng komportableng buhay. Sabihin na rin nating laging may pera ang bulsa ko, lagi akong may cash sa wallet. Naging lapitin ako ng mga babae. Yun, dahil sa pera. So naging super chick boy ako. Sabi nga baka nakarma daw ako. Pero ngayong naging Christian na ako, nagpa-convert ako, natutunan ko yung mga mali ko, napagdaanan ko, napagsisihan ko. Inalis ako ng Diyos sa ganong klase ng pamumuhay dahil puro kalayawan Maya lapit ang babae, Kuya Chris, pairam ng pera. Bayad. Alam mo na, hindi naman nila may babalik yung cash So, kapalit, kalayawan, pansamantalang kaligayahan. Anyway, ngayong pinapasalamatan ko yung Diyos kasi mahirap man nawala yung lifestyle na dati, dalawa katulong ko. Ang pagkain ko laging bagong luto. In demand ang pagkain ko palagi. Kapag ko ano yung gusto ko ipaluto, yun na nasusunod. Hindi ako kumakain ng reheat, hindi ako basta-basta bumibili ng luto sa labas. Not unless, sige, bili na lang kayo sa labas ng pagkain. Okay na sa'yo. Sige, pakiinit mo lang. Pangatlong init, pangapat na init. Ganun. Nung araw, dahil sa pera, naging feeling boss din ako. Kasi syempre, mga boss sa call center, ganun.